narinig at nagamit nung ako'y nasa panahon na ako'y nasa elementarya pa lamang o mababang baitang, wherein ito'y ginagamit sa tuwing naglalaro ng tinatawag mga street games, ano. So pagka ikaw ay nagsalita ng time first, no, you are asking for a pause, no, or yung time break para you can rest or regain strength, no, para ready ka na naman ulit sa paglalaro. Time first, tinatawag ako ni teacher, o time first, masakit ang paa ko, no? O time first, dahil nasira ang tsinelas ko. So, yun yung mga binabanggit. But sometimes, no, ginamit na niya ito sa sa pandaraya, no? Time first para pag hindi ka lang mataya, no? So, unless na wala ka ng pakundangan o wala ka ng pakialam na kung sa susunod pang mga laro ay hindi ka na yayain o hindi ka na isali, so patuloy mo pa rin gagamitin itong time first. Ito ay isang salitang kolokyal, no? Ang pinagmulan pala ay time first, o yung tinatawag nating time out first, no? O yung time freeze, no? Yan ang pinagmulan niya. Time out. Sa larong basketball, coaches ask for time out to redirect or reorganize his team. So, most critical during the last minute of the games. So, bakit ginagawa ito? So that pagka yung medyo nararatel na o yung nawawala na yung mga players sa kanilang kumpiyansa, so parang tatawag ng timeout yung coach para sila ay sabihan na medyo nawawala na tayo. So yun nga yung sinasabi natin na i-redirect sila ngayon. So yung teamwork, i-regain nila. So mostly very effective ito, no? Kasi marami ako napapanood na larong basketball, especially the PBA, na pagka natatalo ng isang team, dahil sa nadi-disorganize sila, so pag nag-time out, then again makakahabol sila. So effective itong pagka-time out. But in real life, no, ang Diyos ang ating coach. So imposing time out for us to be redirected, especially kapag nawawala tayo sa direksyon towards life na ipinagkaloob niya sa atin. Isaiah 48:8-9, you have neither heard nor understood from of old, your ears have not been opened. Well do I know how treacherous you are. You were called a rebel from birth. For my own name's sake, I delay my wrath. For the sake of my praise, I hold it back from you, so as not to destroy you completely. Kung si coach nga sa larong basketball nagagalit kapag matigas ang ulo ng mga players at hindi sumusunod sa game plan o yung kanyang instructions, how much ang Diyos na lumikha sa tao at nagbigay ng blueprints patungkol sa tamang pamumuhay upang di mapahamak. So hilig kasi ng tao ang di makinig at maghimagsik. Sisigi sa pansariling kaalaman at katigasan ng ulo kung ano ang alam niyang tama para sa kanyang sarili, na kung saan siya ay masaya. Kaya naman ang Diyos ay nagdi-delay ng kanyang galit at nang di matuksa ng buo ang kanyang nilikha. Ito ay ang tao. Luke 3:7. So he began saying to the crowds who were going out to be baptized by him, you brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Matthew 3:2, and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. Gaano na ba kalapit ang pagbuhos ng kanyang galit sa sangkatauhan sa panahon natin ngayon, sa tingin ninyo? Ang iba naiinip na at ayaw nang maniwala dahil ang tagal daw. Sinasabi na ito nung panahon pa ni Jesus. So that was 2,000 years ago pa. At wala pa rin nangyayari hanggang ngayon. Subalit ang halagang tanong, nakahanda ka na ba?
ano ba ang meron na dapat paghandaan. No? So, ulitin ko, nakahanda ka na ba? Because sabi ko nga, anytime ay pwede na siyang bumalik. Ano? The coming of the kingdom of God. So, Luke 17:22 to 31. Then he said to his disciples, the time is coming when you will long to see one of the days of Son of Man, but you will not see it. People will tell you, there he is, or here he is. Do not go running off after them. Jesus ascended to heaven, so people are waiting for His return. So hanggang ngayon, no, inaantay ang kanyang pagbabalik. So balit maraming magsusulputang false prophet and false messiah. Huwag tayong maniwala sa mga ito sapagkat ibabaling tayo sa maling paniniwala patungo sa maling paghahanda. Gaya ng babala ng Panginoong Hesus sa Matthew 24:3-5. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately. Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Ito po ang pakabantayan natin, dahil maraming malilinlang at maliligaw ng mga bulaang propeta at bulaang tagapagligtas na ito. Ang iba nasa loob mismo ng church, at ang iba naman nasa labas. May nag-claim pa nga ng appointed son in this new generation na siya daw po ang may-ari ng universe at may-ari din daw ng kaluluwa ng mga tao. Biro mo, marami ang tagasunod at pinagtatanggol pa ito. Paano ba natin makikilala at masigurado na siya nga ang tunay na tagapagligtas? So paano nito mabe-verify, ano? Ang Panginoong Hesus, sabi po sa Acts 1:11, Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. So, ibig sabihin, kung paano nakita na nag-a-ascend, no? Paangat ng langit, ay ganun na ganun din dapat siyang makitang descending, pababa. So, ibig sabihin, yung kanyang pagbabalik, hindi siya ipapanganak, nadadaan ulit sa pagiging sanggol. No? So, yung mga nakiklaim na mga false messiah to, dumaan sila lahat sa pagkabata. So, it's up to your wise judgment kung talagang maniniwala ka na they are the Messiah. So, napakadali pong intindihin ng warning na to. So, Luke 17:22-31. So, this verses 24-25 na tayo. For the Son of Man in His day will be like the lightning, which flashes and lights up the sky from one end to the other. But first, He must suffer many things and be rejected by this generation. Jesus suffered many things like persecutions, rejections, physical torment, emotional trauma, and spiritual agony, and final death on the cross. Jesus died as sacrifice for all for the sin of the world. So, inilantulad ang Panginoong Yesus sa kidlat. So, bakit, no? First, you can see His coming or wherever you are. His rapture is visible but unexpected in terms of day and time. Then, second, you can feel His power and glory. Either He touched or not the ground. Third, fear of God. So, lightning leave fearful effects like fire and even death. There is also fear of the coming great tribulation, but Jesus will collect first His church. So be ready
for His harvest. So yun tinatawag nating rapture. So napag-aralan natin yan doon sa 1 Thessalonians 4:15 to 17, no? Yung sinasabi natin kanina na kung paano siya mag-ascend, ganun din siya mag-descend. So kitang-kita mo na siya ay pababa. Pero yung during that rapture, hanggang ano lang siya, hanggang ere, no? Hindi pa totally bababa ang kanyang paa dito sa lupa, no? Then sabi nga doon, kukolektahin ang kanyang church. Those church are the Christians, no, na tumanggap at naniwala sa kanya, no? So kukolektahin sila. Of course, una daw yung mga namatay na, sila ay muling bubuhayin. Then pangalawa, tayong mga buhay during that time, no? Tayo na yung mag-a-ascend, no? Okay. So better na nakahanda ka kasi baka maiwang ka dumanas ng matinding pagdurusa, no? Pag sinabi matinding pagdurusa, that is the Great Tribulation. And because of consciousness in sin and the fearful sign of the coming of Jesus, ito yung before and after ng rapture, it will drive us to look for a Savior. So see these signs in Luke 21 to 10 to 11 and Matthew 24, 6 to 8. Then he said to them, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be great earthquakes, famines, and pestilences in the various places, and fearful events and great signs from heaven. Same as in Matthew 24, 6 to 8, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. So, di ba, these signs, no, na nararamdaman na natin ngayon, no? So, these signs of the coming day of the Lord with wrath and punishment, mga nangyayari na sa kasalukuyan, ang mga senyales na panimula ng birth pains, no, na nakasulat diyan. Ano ba yung birth pains na yan? So these are the present suffering for future glory in Romans 8:18 and 22. So ito yung mga napag-aaralan natin sa series ng ating Bible study, no? So banggitin lang natin, Romans 8:18 to 22. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Hanggang ngayon, yung pain na yan, no, ay hanggang ngayon ay dinadanas natin. Ang binabanggit na paglikha dito ay kaiba sa unang paglikha na masisira at mabubulok. This new creation will last eternally for the glory of the children of God. Sorry to say that this glory is for Christians only, no? As was explained in John 1:12. Yet, to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. No? So, if you believe and receive Jesus Christ in your heart, so you are matatawag na Christian. So, kayo lang yung may karapatan. No? Tayo lang yung may karapatan na tawaging anak ng Diyos. No? So, hindi pala lahat. So, these are the creation freed from bondage to decay. Una, yung tinatawag na new human. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone.
The new is here. So isa ka ng bagong ninalang. Huwag mo nang balikan ang lumang katauhan mo. So maging consistent ka na diyan sa bagong pagkakalalang sa'yo. Okay, new heaven and new earth, yung pangalawa. So Revelation 21:1, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. So pinapakita rito na itong kasalukuyang tinutuntungan natin ay lilipas. So sisirain. Kasi parating yung tinatawag nating the creation, o some called it recreation, no? Ng bagong langit at bagong earth. Back to the context natin, yung Luke 17:22-31. So verses 26-27, Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. So yung kanyang pagbabalik, no, at pagliligtas ay katulad din ng mga panahon ni Noah. Ano yung mapapansin natin ng panahon ni Noah? So mabigat na ang kasamaan ng tao. So wala silang ginawa kundi kumain, uminom, magsaya, no, magpakasal. Nakalimutan ng lumapit at makinig sa Diyos. Therefore, wrath of God was served. The flood destroyed them all except Noah and his family inside the ark. Anong resulta nun? So maraming napahamak. Verses 28-29, It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Pareho din ng mga panahon ni Lot. People forget the warning of God about their wickedness and sin. Dahil sa pagkabisi sa kabuhayan at human activities, so nakalimutan din magsisi at maniwala sa Diyos. Again, wrath of God was served. Fire and sulfur rained down and destroyed all people in Sodom, except Lot and his daughters, who were spared by God. Lumabas at iniwan nila ang Sodom. Again, maraming napahamak. Verses 30-31, It will be just like this on the day of the Son of Man is revealed. On that day, no one who is on the housetop with possession inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Anytime, again, Jesus will return. Di mo pwedeng sabihin, time first, may naiwan ako, or wag muna Panginoon, may unfinished business pa ako. Sayang yung mga naiwan kong kayamanan. Ayaw ng Diyos na maatas tayo sa temporaring mundong ito. Nakaloonan ay wawasakin din. At sa mga bagay na narito, sapagkat lahat ng ito ay iiwan lang natin. God is in charge and in control. So Daniel 2:21-22, He changes time and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells with Him. So God changed time. He can impose time out for people's reflection, redirection, and renewal. He can put and remove anyone. He can use everything to change the character of even the most dangerous, wicked, or strong-willed person. Tanong nga ng iba, bakit sa panahon ngayon nangyari ang ganitong klaseng problema?
itong COVID-19 pandemic? Sagot naman ng iba, kasi daw ang kasalukuyang namumuno lang daw ang may pinakamagaling at may masigit na kakayahang i-resolve ito, na di daw kayang harapin ng mga nakaraang namuno. Hindi ba pwedeng nangyari sa panahon natin dahil sa kakaibang takbo na ng pamumuhay natin? O may tinuturo ang Diyos gaya ng pagpapakumbaba ng lahat, both ng mga liderato at mamamayan? Dahil nung una, ang tataas ng tingin sa sarili at may kayabangan. God gives wisdom to those who ask for it, especially this more intimate and quality time due to this lockdown. So revelations of deep and hidden things will be entrusted only to those who are eager and longing for the intimacy of His relationship. So sayang pagkakataon, no? Ito yung time natin na we can ask for that wisdom na ipaalam sa atin ng mismo ng Panginoon kung bakit kailangan niyang i-allow na mangyari ang mga ganitong klaseng sitwasyon. No? Huwag natin sayangin yung pagkakataon nito. Time first. So these are the acronyms that I made para madaling matandaan itong pinag-uusapan natin. T is talk to God. A, ask forgiveness. No? Yan ang una natin dapat gawin for repentance. Then Y, yield to God. No? We have to offer ourselves, no, sa ating Panginoon. So tandaan niyo itong mga to, ha. Then M is meditate on the Word. No? So kailangan natin pagbulay-bulayan ng kanyang salita. Then P is pray for wisdom. No? Hindi natin kailangan dito ang human wisdom, but beyond that wisdom, that is the wisdom coming from God. Para maunawaan natin not only yung buhay-buhay dito, but yung mga hidden things, no, doon sa kanyang salita. And E is examine your heart. This is the time na mag-reflect tayo. No? Ano na ba ang katayuan natin? Ano na ba ang nangyayari sa atin? Ako ba ay sumusunod na ayon sa kanyang kagustuhan? No? May nalalabag ba ako? Tama pa ba itong ginagawa ko? R is realign God's will. So, baka naman tayo ay nawawala na doon sa kanyang direksyon, doon sa kanyang will. No? Kaya kailangan makita natin na hindi natin kailangan ma-attach dito sa mundong ito, kundi dapat tayong ma-attach doon sa lumikha sa atin. No? Because we are aiming for the eternal life, not for temporary life. And last S is seek God's heart. No? Ano ba talaga ang nais ng Diyos para sa akin? And we know that ang puso ng Diyos ay mahalin tayo. That's why He gave His only begotten Son. Because ang will ng Diyos ay dapat talaga, ang gusto niya talagang maligtas tayo. No? Yun talaga ang kanyang kalooban. Sobra ang abala ng tao sa mga aktibidad ng buhay upang sabayan ang bilis na takbo ng aktibidad din ng mundo. Hindi pa ba malinaw kung bakit ang lahat ng nabanggit sa panahon ni Noah at Lot, bago niya ibuhos ang kanyang galit, ay binibigyan pa niya ng pagkakataon na magbago? Same nangyayari din sa panahon natin ngayon. No? Yung nakita natin na sobra na ang kasamaan ng tao. So, mga activities na nagdudulot ng pagka-busy ng tao, no, ay nahinto dahil sa lockdown due to COVID-19. Ang iba, they see it as negative. No? Kasi nga naman, may pwedeng mamatay, may pwedeng ma-confine, wherein gagastos ka ng malaki. But, tingnan din natin, ano ba yung reason? Bakit kaya inalaw ng Diyos ang ganitong pangyayari? Hinayaan ng Diyos na mangyari ito upang bigyan tayo ng panahon na makapag-isip. God is in charge.
sa delayment ng pagdating ng kanyang galit upang hindi mapahamak ang karamihan. Lahat na nakakaabala sa paglapit at pakikipag-usap ng tao sa Diyos upang magkaroon ng kaigtingan ng relasyon sa Kanya ay nahinto. Di nyo ba napapansin? No? School, malls, yung mga kainan at inuman dyan, leisure o mga kasiyahan at libangan like yung theater, no? Yung sinihan, mga negosyo, these are the trading, planting, construction, at iba pa. Ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng sobrang attachment, no, sa tinatakbo ng mundo. Napakalawak ng scope ng lockdown to the point na even mga local churches sarado. May mga nakabinbin pa nga na church activities, no? So hindi naman sinara po yung church na binild ng ating Panginoong Hesus, kundi yung mga local churches lang naman po, no? At hindi naman po totally nakasayang because still marami pong paraan, no, para tayo patuloy na mga panambahan, makapagpuri sa Diyos. Nagpapatunay na wala sa anumang pagkaabala sa mga gawain ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Bagkus nais niyang mayakma ang mga kasalukuyang takbo natin sa mundo ayon sa kanyang kalooban. Katagpuin ng Diyos personally sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Kaya mapapasin natin, lockdown or quarantine, mag-stay sa bawat tahanan. Bilang pagwawakas, tayo po ay pinaalalahanan ng Diyos sa John 3:36 at 1 John 2:15. Bago po nating sabay-sabay basahin, no, pwede po ba natin ulitin kung ano ang naalala natin sa acronyms ng time verse? Isa-isay natin. Ano yung T? Talk to God. A? Ask forgiveness. So, Y? Yield to God. M? Meditate on the Word. P? Pray for wisdom. E? Examine your heart. R? Realign God's will. And S? Seek God's heart. So, yan yung acronyms na we're in. Itong, kumbaga humingi ng time out ang Diyos. Tandaan na natin to yung time first na yan. Ano? Yung nagawa na ba natin ang lahat ng yan. Okay, so time first. So, para sabay-sabay nating basahin to, mag-reorganize muna tayo. Reorganize natin. Ready na ba? So, tingin dito sa harapan. Okay, so, sige po. Basahin natin na sabay-sabay. Lakasan po natin. Begin. John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Okay, 1 John 2:15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Let's pray po.